Ang gusto ko, first po, small ang capital, and then nale-leverage po tayo sa ginagawa natin araw-araw. Nadoduplicate po tayo, and then in a short of time, nakukuha natin yung mga pangarap sa buhay. Magkakaroon tayo ng time freedom, makakatulong po tayo sa mahal natin sa buhay, pamilya natin, the same time, lahat ng pangarap na gusto natin maabot. Kapag sisipagan mo lang, tsatsagain mo lang, no, may good attitude po kayo, tinatawag na good learning listening attitude. Atin lang ng training, katulad po nito, sa mga leaders po natin, no, atin lang po tayo ng training para marami po tayong matutunan, knowledge, para lamang po tayo sa iba. Pagdating ng mga presentation, kumbaga, marami na tayong idea sa gagawin nating business, sa networking. Ang tawag namin dito ay leverage business networking. So, bakit na mahal ko ang FCI? Napaka-generous po kasi ng company, ng marketing plan. And the same time, napakaganda po ng products po natin. Extracted barley. So guys, pasensya na kayo sa salita ko, medyo Bisaya. Ano? Baka hindi nyo maintindihan yung pananalita ko eh. Bisaya kasi ako. Bisaya? Tagalog lang sila sa akin. Kaya lang bulol eh. Okay lang yung Bisaya, gwapo naman. Power, Okay lang power. Bisaya. Okay lang yung Bisaya, gwapo naman. So guys, salamat po sa Upline Sunny. Nag-share po ako ngayon, first time. Next time po, pwede po akong mag-share sa personal sa training. Salamat po, hanggang dyan na lang po. Good morning. Wow! Thank you, Upline Jeff. Upline Jeff, sino gusto mo tawagin? Isa pa. Habang dapat 20 tayo lahat eh. So habang hinihintay natin yung isang pasahero, sino gusto mong mag-share? Tawagin niyo po. Yan, tawag ka dyan sa Zoom. Kung sino yung mga nakikita mo sa Zoom. Apply Dennis o sino? Yun po, isa po sa aking kaibigan sa networking. Nakikita ko, isang malupit din po ito. Kasama ko sa dating company. Alamat na din po ito. Kumita na rin po siya ng milyon-milyon sa business, sa networking. So, i-welcome po natin ang aking kaibigan na si Dennis Javier. Si Coach Dennis Javier. Yeah, Yahoo! Coach, ikaw na, Coach. Ikaw na nga. Yes, hello. Good morning, good evening everyone. Saan naman kayong lupalop ng mundo? Yes! So, why FCI? Okay. Una-una, why FCI? Number one, yung product natin, very unique, extracted. Pangalawa, yung complan, very generous, non-comparable. And number 3, yung may-ari, batang-bata at gwapo. Yeah. Tapos, YFCI, nasa pioneering stage pa lang tayo. Kasi alam naman natin sa network marketing, yung 97% by 3 roles, nandun pa tayo sa 3%. 97% captured natin yung market. And ang malapit dito, kasama tayo sa pillars na pagpapalaki ng first class international. Kaya huwag kang magmamadali, bilisan mo lang. Ang tawag doon, agap. So thank you guys and happy business day. More power, payaman. That's it. Ito.
Apply, isa pa daw. May nag-request, magtawag ka daw ng isa pa. Ha? Naka-apply. Sino May yung isa gusto pa? mo tawagin dyan sa nasa Zoom? So, ang tatawagin ko po ay mayroon sa loob. Si Opa G! Masigabong palakpakan! Milyon-milyong palakpak! Kay Opa G! Opa G, come on! Grabe Yan. talaga mga klases talaga. Dennis the Menace. Hindi. Iba talaga pag Dennis the Menace. Ayan, yan. Medyo habang tayo ay nasa Zoom ngayon, meron lang akong ginagawa. Ayaw ko lang kung makikita nyo. Yun o, lapit ng styles niya. Opa G. May gumagamit sa inyo ng Apple? Paano itanggalin ko? Ginagawa lang tayo, no? Ay, sino sa inyo? So, bakit FCI? Check ko na. Bakit mahal na mahal natin ang FCI? Una, syempre, dagdagan ko na lang yung sinabi ni Mentor Jeff tsaka ni Mentor Dennis. Syempre, lahat tayo may pangarap. Tama. Then, lahat tayo may gustong maabot. So, gawin lang natin to. Tuloy-tuloy lang. Kasi lahat naman, ang bagay sa mundo, kapag hindi mo tinuloy-tuloy, walang mangyaring resulta. 'Di ba? So, for now, kung ano yung ituturo sa atin ni Mentor TD, pakinggan lang natin, lalo sa mga bago, kasi malaking bagay ito para sa atin. Especially kami, yung mga matatagal na, di ba? Yung mga alamat na, nakikinig nga, what more pa yung mga bago, di ba? So, pakinggan lang natin si Mentor Sammy sa kanya tuturo at laging empty cup lang. Lahat ng bagay sa mundo, kaya nagiging successful kasi inaaral. So tayo, aralin lang din natin. So yun lang po, no? Hindi ko na masyadong pahabain para makapagsimula na rin po tayo. Salamat po, Mentor Sam, Mentor Dennis, Mentor Jeff. Ayan. Yun. Ang pogi talaga ni Opa G. Dahil dyan, may bubunutin tayo. Nakabunot ka. Ayun, oh. Ayun. Tama ba yung nabunot ko? Yun. Nakapagbunot na tayo. Ayun, oh. May isa pang Opa G dito, si Coach Eugene, no? Yun. Ganda ng kanyang Sabi shades. yan. Ayun, oh. Yan ang OPA na single. Yun, oh. Dahil dyan, may nag-request all. Mag-share ka din daw. Why do you love networking business and FCI? O, sige, last na to si Coach Eugene. Yun, oh. Dahil ang pogi mo daw ngayon. Share ka, bro. Pala. Ayan, nakita niyo ba yung ano ko dyan? Ano yan? Pang first class. Yo. Basta ready na tayo mag-El Nino Palawan. Ayan, so mighty morning everyone. Ayan, so why first class? Actually, sa ganitong industriya kasi talagang believer na ako. And nagkataon lang na yung may-ari talaga ng company ay nakasama na natin yan before. So talagang mapagkakatiwalaan and at the same time, seryoso pag nagnegosyo, kapag trumabaho. Diba? Yun din yung isang basihan na talagang nung sinare sa akin yung ganitong opportunity. Hinahanap ko talaga si Preston before nung nahiwalay ako doon sa idea nung ibang company ako. So, sinerge ko siya sa Facebook. Hindi natin makita. Yun pala, may mga hindi pagkakaunawaan doon sa mga before dati niya. So, hinanap ko yan kasi talagang gusto ko makasama yan sa pagnenegosyo. So, pangalawa, nung nakita natin yung compensation plan, so sobrang generous niya to the point na na-realize ko kung ito yung naging complan namin before sa dating company. So, ang ganda nung naging resulta. Diba? So, hindi kasi magawa yun sa dating company namin before dahil sobrang dami ng may-ari. So, ang dami nilang mag-hati-hati ng
ng income ng kumpanya. Yeah, so nung nakita ko, si Pres na lang yung may-ari ng company, yun. So sabi ko, possible yung mga rewards, yung mga income na ibibigay dito. So talagang posible. And ako barley user na rin talaga before kasi. No? So believer na rin ako ng barley pagdating sa health benefits. So the reason why na nung nakita ko din na yung barley na to ay kakaiba sa lahat ng barley na nasa market ngayon, sabi ko, kung pumutok nga yung ibang barley company, what more pa kaya itong kumpanya na to? Diba? So, ibang-iba yung proseso ng pagkagawa niya, ibang-iba yung quality. And at the same time, mas mura siya eh. Yeah, so hindi talaga naghahabol ng income yung company owner natin. Ramdam mo yung concern nung may-ari mismo sa mga distributors at sa mga taong magtatrabaho nitong kumpanya na to. So sipagan lang talaga natin, ibigay lang natin yung todo, yung buong effort natin. Kung nag-i-effort nga tayo sa ibang tao, sa maling tao, dito pa kaya sa totoong kumpanya. Nasasayang yung effort natin dun sa ibang tao. Diba? So ilaan natin dun sa mga magbabalik sa atin ng magandang result. So lalo na dito kay Faustus. Ayan, so thank you so much po sa inyong lahat. God bless you. Bye-bye. Binugat si Kanyo din ah. Basta naman yung mga hugot dyan. Nag-effort ka na nga doon sa ano eh, no? Doon pa kaya sa ano. Yun, tama eh. Okay. Ang ganda naman ng smile ni Upline J. May gusto rin sasabihin. May hugot din yan eh. Anong hugot Sure. mo? Bakit love na love mo ang FCI and ang ating networking business? Sige, para sa Upline J. ang sagot ko, bakit hindi? Bakit hindi mo magugustuhan ng isang FCI? Tama? Diba? Bakit hindi? Bakit hindi natin magugustuhan yung FCI? Napakaganda. Unang-una, kung baga sa akin nga yung FCI, tawag ko dyan family business. Kasi hindi lang ikaw, asawa mo, kung may partner ka na, kung yung nag-e-effort ka sa iba, pwede pa rin naman hugutin yun. So yun, pwede mo makasama yung pamilya mo sa negosyong to. So for me, this is family business. Tapos the usual na lagi kong binabito, bakit maganda yung FCI? Kasi portable business kasi siya eh. So anytime you go, as long as you have cellphone, internet connection, magagawa mo siya. So napakadali niya. Tapos bakit FCI? Kasi si FCI bibigyan kanya ng blank check. So bakit blank check? Kung ano yung effort na gagawin mo, ikaw yung magdidikta ng check yung ibibigay sa First Class International. Kung worth 1 million ba yung ginawa mong effort, ibibigay niya sa'yo yun. Kung pang for the win ba lagi yung check mo, ibibigay niya talaga sa'yo yun. Kung napakaganda talaga ni FCI. And for me, this is a life-changing opportunity na talagang kahit kanino mo itapat, walang makakatapat talaga siya. So yun lang muna para at least hindi ko masyado maano yung magiging training natin ngayon. Thank you, Coach Ami. Yahoo! Ang ganda ng bangs mo, buddy. I like your bangs today. yung may pag-ganon ka na, oh. Ay. All right. Thank you. Bye. Thank you, buddy. Okay, everyone. Lagi tayo nag-start with a prayer, no? Tara, start tayo with a prayer. Let's go. Dear Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this wonderful time that you have gathered us all together with this meeting, Lord God, na alam namin na lahat na nandito, ito yung mga seryosong leaders, Panginoon, with this company of First Class International Marketing, OPC. And we know, oh God, na ito po yung mga tao na every Thursday ay thirsty to learn more, hungry for more. And so, Lord, we ask of you yung blessings niyo po na wisdom sa lahat ng mga seryosong leaders na nandito ngayon. May you guide us
May you lead us to the right partners, Lord God, in our business, and may you give us strength and protection, Lord God. At i-bless mo po kami so that we can be a blessing to a lot of people. In Jesus' name we all pray and everybody say, Amen. All right, let's go. Pwede pa ha, ipahabol niyo pa yung mga wala dito. Baka yung mga leaders ninyo naghihintay lang ng chat. Kasi minsan may mga ganun pa, no? Kailangan pa talagang i-personal PM. Kasi minsan hindi na tumitingin sa GC. Ano ba yan? So anyways, ito yung topic na alam mo yun, yung parang pag na-in love ka kasi sa ginagawa mo, Ay, nag-umpisa pa lang. hindi mo mararamdaman yung pagod, Yun, hirap, yun. yung lahat ng mga Ay, marketing. rejections, lahat ng mga obstacles along the way. Ayan. So, parang baliwan na lang sa iyo yun. Okay? Dahil you love what you do. So, parang hindi na siya work. It's like playing na. Yeah. Diba? Parang, kaya nga parang there's no such word as retirement. Kaya naman sa networking business, mapapansin mo, bakit meron dito mga 60 na, 65, 70, 75, may 80 plus? Kasi in the world of business, there's no such word as retired or retirement. No? Sa employment, yes, mayroon. Sa employment, may tinatawag na retirement. Pero sa mundo ng negosyo, pansinin ninyo, yung founder ng KFC, ilang taon siya nung ni-start niya yung KFC? I think 65, if I'm not mistaken. 65 years old. So kung siya ay may mentality ng retirement, ay walang KFC ngayon. Tama, no? So magkaiba ang mundo ng employment sa business. And network marketing is a modern business na tinatawag natin. Na kaya naman, ito ay para sa ating lahat. Diba? Kahit na overage or underage. Ayan. So kaya sobrang nakaka-inlove yung ganitong industry. Alright? So yan, punta tayo dito sa first slide natin. Nakikita nyo naman po yung sinishare ko, no? Yes, thumbs up na lang. Yan, okay. So may kwento dito. Laging may kwento to sa umpisa. This is the story of realization. Sa larawan pong ito, nakikita dito yung fox and the rabbit. May tinatawag tayong prey and predator. So si fox po, ang pagkain niya si rabbit. So since nagugutom na siya halimbawa, si fox ay si Melts. Hinahabol niya si Cesar. Si Cesar ay si rabbit. Diba? So hinahabol niya for his lunch kasi nagugutom na siya eh. So naghabulan ngayon dalawa. Ang nangyari, lampas na ng 12 o'clock, 1 o'clock na, 2 o'clock na, gutom na si Fox, gutom na si Melbs, hindi pa siya nakakain kasi hindi niya maabutan si Rabbit. And so, naghanap na lang siya ng iba. Oh, pwede na yan. May nakita siyang daga. Okay na yan, pwede na sa lunch yan, di ba? So, nilet go niya na si Rabbit. Ngayon, ang question kasi dito sa realization story na to, bakit kaya si Rabbit hindi siya naabutan ni Fox at si Fox naman nagsettle na lang siya kung ano yung available for his lunch? Tama? So, what's the moral lesson? Si Rabbit po, he's running for his life. Si Fox naman, he's running for his lunch. Magkaiba ang kanilang pinaghuhugutan. Ito yung tanong natin ngayon. Sa audience po natin, lahat na nandito kayo nakikinig sa training natin, can you check ano yung pinakamalalim mong hugot? Bakit mo ginagawa ang First Class International, ang MLM business? Pwede mo magpa-chat. Yung pinakamalalim mong hugot.
Sige, basa tayo. Para saan ka lumalaban? Bakit pinaglalaban mo yung negosyo natin? Bakit pinaglalaban mo ang FCI, ang Mighty Extracted Barley natin? Bakit kahit maraming pumipigil sa iyo, tinutuloy mo pa rin kahit marami kang mga objections, rejections, frustrations, burnouts, pero tuloy ka pa din. Hindi ka pa rin nag-quit. Bakit nga ba? Sige nga, pakita po sa chat, pa-comment po, what's your hugot? Para saan ka buwabangan? Sige, please participate, no? Pag mabilis mag-chat dyan, mabilis tayo mauusad. Yan. Sabi ni Kabayani, para magkaroon ng time and financial freedom. Yan. Ang deepest why ni Coach Upline J ay family. Sabi ni Action Cesar, mahirap maging mahirap. Yun, yan ang mga hugot. Sabi ni Lizelle ay family and Jua. Walang kadugtog eh. Sabi ni Coach Bea, para sa family ko po at gusto ko po makauwi na from abroad ang asawa ko. Yun! Very specific. Sabi ni Opa G, para sa aking mga pangarap. Ayan. Para naman kay JP, bumawi sa family. Ayan. Kay Ma'am Desao. So, ito lang po yung may mga hugot. So, yung iba walang hugot. Wala po mentor sa hugutin. Yun lang. Dapat may pinanghuhugutan ka, guys. Ang taong walang pinanghuhugutan ng lakas ay pwedeng mawala ng mas maaga. Pag wala kang ang isang puno, pag mababaw ang ugat niyan, pag bumagyo, konting hangin, bagsak agad yan. Pero yung mga puno na malalalim ang ugat niyan, mahirap pabagsakin yan. Kahit ilang bagyo ang lumipas, ang hirap nilang pabagsakin. Ang best example dyan, yung Chinese bamboo tree. Okay? Dahil sobrang lalim ng foundation, lalim ng ugat ng Chinese bamboo tree. Kaya kahit anong bagyo yan, sumasayaw lang yun, gumagano'n lang yun. Hindi siya natutumba. Sabi ni Ma'am Marjorie, nakikita ko po, pero wala naman, ano daw? Walang boses. Wala kayong sounds po. Wala po kayong audio, pwede po kayong mag-out tapos pasok kayo ulit. Try nyo pong ganun. Kasi sa iba may audio naman ako, di ba? Nadidinig naman ako ng iba. Kailangan maging malakas at matatag ka. Ayan, sabi ni Ma'am Lizelle. Puputulin ang sumpa ng kahirapan. Maging successful para sa family. Ayan, sabi ni Upline Jeff. So guys, lahat tayo ay may hugot. Okay? Lahat tayo ay may kukunan ng ating lakas. At kailangan pong seryoso tayo doon. Ano po? Para hindi ka magiging mababaw. Pag mababaw ko kasi sa ganitong business, mabilis ka mawala. Kaya magpalalim ka. Paano ba tayo nagpapalalim, Mentor Sam? Ayun, pag nagbababad ka sa mga training series natin, sa lahat ng mga training programs ng company, atidan mo, magpalalim ka. Sabi ni iPhone, wala pang milyonaryo sa family namin, mentor, at nakita kong posible siya makuha ng mabilis dito sa FCI sa tulong ng mga coaches and mentors. So, di ba? Galing ni iPhone. Buti pa si iPhone. Ang lalim ng hugot. Ano pangalan ni iPhone? Di ba? So, kaya ang negosyong network marketing, guys, ito ay palaliman ng hugot na negosyo. Palaliman ng ugat. Patatagan. Yan, ha? So, hindi siya pagalingan ng negosyo. Kasi maraming magaling, nawawala naman. After 3 months, 6 months, 1 year, wala na. Magaling naman sana talaga. Ang lupit sana nun eh, ha? Power yun eh. Ang lupit nun. Kaya lang wala na eh. Kasi na pala siya plan. Hindi ko na nakikita. Ang galing-galing pa naman nun. Yun lang. Mababaw ang ugat.
Ah, nung konting may signal number 1 pa lang yung bagyo, wala na. Mababang ugat eh. Kaya ikaw, nandito pa, kahit may mga bagyong dumadaan, nandito ka pa, ibig sabihin, malalim ang ugat mo. Right? Kaya, nako, congratulations. Wag ka lang mawawala. Your time will come. Your harvest time na tinatawag. Alright? So, ayan, no? Are you living just to survive? Ikaw ba ay namumuhay para lang mabuhay? Yun eh, no? Kailangan ma-realize natin ito na mas maaga, guys. Marami sa atin kasi namumuhay lang tayo para lang lumipas ang buhay. Makasurvive lang for a day. Tama, no? Kaya kailangan, wag ganito yung ating life experience na parang inilalaban mo lang para ka lang mabuhay. Hindi eh. I-describe mo ang buhay, yung dream life mo. Sige nga, pa-comment ka dyan sa comment o sa chat natin. I-describe mo yung pinakamagandang description ng pangarap mong buhay. What's the best word for that? Wonderful? Amazing? Mighty? Ano pa? Yan, supposedly yan. Life is a celebration. Life is all about Thanksgiving. Life is all about gratitude. Because the fact that you are alive, that's a very good blessing already. Kasi maraming tao gusto pang mabuhay pero patay na sila. So ikaw buhay pa, ibig sabihin you have all the chances to live the life na pangarap natin. Okay? So hindi lang tayo dapat mabuhay na para lang maka-survive, para makaraos lang for a day. You have to live as if every day is your dream day. Every day is a celebration. So kaya naman, ito yung tanong dyan. Are you running for your lunch or running for your life? Yung kwento po ng Fox and Rabbit na yon. Marami kasi sa atin, nagne-networking business para lang sa lunch. Para lang sa extra na, para may dagdag lang nakita, may dagdag savings, dagdag source of income. Wala namang problema po kung ganun yung una mong dahilan. Pero pag tumatagal ka na sa ganitong negosyo, dapat hindi ka part-timer attitude. Kahit pa sabihin natin may full-time ka pa rin ginagawa, may full-time job ka, or may full-time business ka, yung attitude mo dapat, hindi na pang part-time. Diba? Isa sa mga best example natin dito, si Coach AD. May full-time job yan, pero hindi naging hadlang para maging AD siya. Nandito ba si Coach AD? Kaya double AD na yan. Diba? Yung mga ganun. Yun yung mga example ng kahit part-time mong ginagawa yung negosyo, pero full-time yung attitude mo, makakaresulta ka pa rin na maganda. Alright? So sana tayo lahat, itrato natin yung negosyo natin na to na you're running for your life. As if na pag hindi mo to ginawa ng seryoso, kalimutan mo na mga pangarap mo. Alam mo yung ganun? Pag ganun kalalim ang hugot mo talagang lahat tayo unstoppable na. Total team unstoppable naman tayo lahat eh. So, papatunayan natin. Shout out, team, unstoppable. Bakit ka unstoppable? Kasi ang lalim ng hugot mo eh. Hindi ka na kailangan pang pukpukin ni upline. Ikaw mismo kaya mong pukpukin sarili mo. Kaya mong i-push yung sarili mo. Kasi kapag ka part-timer mode ka, ikaw yung parang palagi ka pang pinapalo up, palagi kang pinupush pa, alam mo gano'n? Pero kahit part-time mo lang siyang ginagawa, kung talaga may full-time job ka pa, may full-time business ka din, ganyan. Pero pag full-time yung attitude mo, may pusang palo ka na eh. May pusang galaw ka na. Ang tawag doon ay being proactive. Okay?
Yung hindi ka nagiging passive na member, na naghihintay ka lang ng instructions, ng utos, ng push, rather than ikaw dapat yung nagpo-push, no? Ayan. So ito guys, ito yung another realization na kailangan ngayon pa lang magkaroon na tayo ng realization. According po sa SSS survey, kapag ang isang tao ay dumating ng 60 years old, retirement age sa Pilipinas, 45% ay dependent sa mga relatives. Marami ka bang kakilala na ganyan? Wala na silang trabaho, retired na sila, pero dahil wala na silang source of income, nakaasa na lang sila sa anak nilang may kita, nakaasa sila sa kamag-anak na may trabaho para sila ay tulungang mabuhay. Maraming ganyan. Imagine mo, 45% of 60 years old Filipinos nakadepende sa kamag-anak, nakadepende sa kapamilya nila. 45%. Ang dami niyan, ha? Yan ang isa sa nakakalungkot na sitwasyon dito sa ating bansa. Na minsan po, nakakadurog ng puso yan. Kasi halimbawa, paano pag yung mga anak mo taghirap din sila? Sample tayo guys, ha? Halimbawa, ikaw si Action Cesar. Dumating ka na ng 60 years old. Wala na mag-hire sa'yo. Retirement age na sa Pilipinas yan eh. So wala ka ng source of income. Halimbawa, ito, sample lang to, hindi mo sineryoso yung negosyo natin. So dumating ka ng 60 years old, wala kang source of income. Ang nakakalungkot, yung mga anak mo, taghirap din naman ang buhay nila, nagiging dagdag pa tayo sa nagiging pabigat. Masakit tanggapin pero yun yung reality eh. Na naghihirap ng anak mo, dumagdag ka pa. Dumagdag ka pa sa bubuhayin nila. Yung ganon, masakit na sitwasyon sa Pilipinas yan. Tayo pa naman mga Pilipino, sanay tayo sa tinatawag na extended family ties. Na kamag-anak mo yan, kahit pinsan mo yan, tsahin mo yan, lola mo yan, ganyan. Extended family ties. Talagang kahit taghirap ang buhay, tutulungan mo pa rin sila. Kaya ang masang Pilipino, patuloy na naghihirap. Bakit? Kasi nga naman, hindi natin napagandaan yung ganong retirement. Dahil ang alam lang natin ay yung active income na no work, no pay. Ngayon, since aware ka na ang networking business nga kasi, bibigyan ka ng passive income na to pag ginawa mo siya ng tama. Okay? At marami din po na 60 years old dito sa bansa natin na nakadepende naman sila sa 4Ps. Pipila ng mahaba yan, maghihintay ng donasyon, maghihintay ng tulong ng gobyerno. Tama? Nakaasa sa mga politiko. Ganun. Yan ang sitwasyon sa Pilipinas. Ano pa? 23% kailangan pa nila magtrabaho. Kaya marami rin talaga na 60 years old na, kailangan pa rin magtrabaho. Nagpa-part-time sa iba-ibang pwede mag-part-time pa sila ng ganong edad nila. Tumutulong sila sa ganitong sa restaurant man yan o sa construction. May mga ganon ha. Or, eto, 2%. Pag nag-edad ka ng 60 years old, kasama ka sa 2% na financially independent, na hindi mo problema ang pera. Dahil may passive income ka, may kita ka pa din, may source of income ka pa din, even though you are not working. Ang tanong po ngayon, alam mo na ang pupuntahan mo in the future, saan mo gustong makasama? Pwede po pa-comment sa chat. Saang porsyento ka dyan gusto mong sumama? Tama? Life is so victorious, sabi ni Jeff. Sufficient, more than enough. Sabi ni Opa G, dahil sa sobrang galing, naglaho na, napunta sa iba. Yun lang. Sa sobrahan, no?
Ayan, sa 2%, guys. Thank you po sa mga nag-response yan. Lahat tayo, alam naman natin, we're not getting any younger, we are all getting older. Lahat po tayo patanda tayo ng patanda. Padagdag ng padagdag ang edad natin. Papunta po tayo sa 60 years old. Papunta tayo dyan. Napakaswerte po nating lahat ngayon na mas bata pa tayo. Mga nasa 20s pa lang dyan, feeling 20s, feeling 30s, feeling 40s, yung hindi ka pa naka-line of 6. Eh, lahat naman tayo, tutungtong sa line of 6. So, ibig sabihin, you guys, we are all blessed. Na ngayon, mas bata ka pa, mas malakas ka pa ngayon, nakilala mo na yung ganitong klaseng negosyo na pwedeng makatulong sa iyo to secure your future. Tama? So, ngayon, 2%. Lahat tayo dito, 2% ang gusto nating masamahan. So, magkakaalaman po yan. Kasi hindi lahat ng interesado ay committed. Magkaiba ang committed sa interested. Yung iba gusto lang, interesado lang. Pero walang commitment. Ay, mentor siya. Kailangan pala invite. Kailangan pala matuto mag-present. Kailangan pala uma-attend ng training. Yung dahil sa mga ganong dahilan, hindi na tinutuloy. Well, interested lang siya. Pero hindi siya committed. Maraming tao naman, interesadong yumaman. Sino ba namang ayaw yumaman? Lahat naman talaga ng tao, halos lahat ng taong tanungin mo, interested yan sila. Gusto yan nila yumaman. Kung ang tanong, ilan lang yung yumayaman? Konti lang kasi yung may commitment. Tingnan mo ngayon, alam naman ng mga taga-FCI, every Thursday may training sa Zoom. Ilan tayo lahat sa FCI natin? Ilan ngayon yung nasa Zoom? Kita mo? So, konti lang talagang payaman. Kaya congratulations kasi kasama ka sa bilang na yon. Palakpakan mo sarili mo. You're part of the 2%. Ibig sabihin, yung 98%, yun yung wala dito ngayon sa Zoom. Kasama ka sa 2% na talagang seryoso, committed, nayayaman talaga. Kasi hindi naman talaga lahat pwedeng yumaman eh. Dahil balance ang mundo natin. Pero at least ikaw, pinapakita mo sa universe, sa buong mundo, pinapakita mo kay Lord, Lord, seryoso ako. Pa-attend ako ng training, pasunurin po ako, Lord, hindi matigas ulo ko. Kasi ano yun ang tagumpay natin ay depende sa ating kagustuhan. Kaya nga, di ba, ang pagyaman ng tao ay depende kung gusto ba talaga niya o hindi. Your life is your choice. That means success is also a choice. To be rich is also a choice. So, meaning, kung hindi mo pinipili magpayaman, by default, nagpapahirap ka lang. Kasi hindi mo pinipili magpayaman eh. Ano ang default natin? Yung comfort zone natin. Yung survival mode lang. Tama? Alright, so next tayo. May warning dito. Ayan o. Marami sa atin nagpakadalubhasa, nagpakatalino sa eskwelahan. Pero, hindi natin natutunan yung tinatawag na financial literacy. So, most people are professionally literate. Maraming graduate. Maraming 2 pa ang kurso natapos, 3 pa ang kursong natapos, honor students. Tama? Pero ngayon, struggling financially pa din. Walang passive income. Or hindi pa nila alam kung ano yung magiging passive income nila. Kasi majority of people, ang alam lang natin is active income. You work for a day, you earn for a day. You work for a month, you earn for a month. You don't work, you don't get paid. No work, no pay. Samantalang tayo dito sa ganitong business, alam na natin, time will come,
no work, with pay pa din tayo. Yun yung negosyong ginagawa natin na hindi naman naintindihan ng marami yan. Dahil marami naman talaga na hindi nila to ma-absorb. Kaya it's okay. At least ikaw, naintindihan mo na to. You know, a lot of people working so hard for more than 40 years. To the point na talagang wala na. Survival mode until retirement age, survival mode pa din. Diba, no? People work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Ang pinapatamaan po dito mga empleyado talaga. Sorry naman. Sorry naman sa mga natamaan. Which is totoo talaga. Trabaho tayo ng trabaho para sa pangarap ng boss mo. At the end of the day, yung boss mo payaman ng payaman, ikaw naman, survive ka lang ng survive. Nakaka-survive naman. Oh. Alam nyo ba? Ito, bigyan ko lang ng diin ito. Marami sa inyo nakakaalam na ng ibig sabihin ng letter J-O-B. Sige po, pakitype ang sagot. What's the meaning of job? J-O-B. Pakitype sa comment, sa chat. What's the meaning of job? Ang design pala ng empleyado is you just work and survive. Hindi ka pwedeng swelduhan ng boss mo na makakaipon ka at mag-stop ka mag-work. Kumbaga, ganito siya. Gaano man kaganda ang posisyon mo sa trabaho, ang sweldo mo is just enough for you to survive. Ibig sabihin, kahit manager ka pa, supervisor ka pa, maganda na posisyon mo, hindi ka bibigyan ng sweldo ng boss mo na sobra-sobra to the point na makakaipon ka ng malaki at magre-resign ka at iwanan mo ng boss mo. Hindi ka talaga sasahod ng ganun. Ang pinapasahod sa iyo ng boss mo, just enough for you to survive. Kahit maganda ng posisyon mo. Bakit ka mo? Sa pagtaas ng posisyon mo sa trabaho, tumataas din yung lifestyle mo, tumataas na rin yung expenses mo. Directly proportional lang. Ang problema pa nga natin minsan, nag-start ka sa 20,000 per month, nakakasurvive ka. Tumaas ang sweldo mo, nagpa-30,000 ka, nagpa-40,000 ka, nagpa-50,000 ka, pero ma-realize mo, 50,000 ang sahod ko per month, pero parang wala pa rin ako naiipon. It's because your income change, your lifestyles change. Nagbabago din yung lifestyle mo. Tama. Yung ganun. So sa madaling sabi, that's the nature of employment. Kaya kailangan maintindihan mo siya. Kaya nga, if you're still working right now, don't just work so hard. You work smart. While working sa trabaho mo ngayon, on the side, you're building your network. You're building your business. Which is ito yung negosyo natin. Para, ito yung maging fallback mo na. Para dumating yung time, yung ginagawa mong part-time business, pero full-time mong attitude yung ginagawa mo, full-time attitude, to the point na kaya mo nang kitain, yung sweldo mo, kaya mo nang kitain sa part-time business mo, para nang sa ganun, pwede ka na mag-decide na, gawin ko ng full-time yung business kasi part-time ko pa nga lang, kinikita ko na yung sweldo ko eh. Yung ganun, di, you can decide. Ang sarap kaya magtrabaho ng walang boss. Tama. Nakikita ko po, ano daw? Hindi ko naman narinig. Eh, I don't know bakit wala siyang sounds. Pwede po ulit kayo bumalik. Balik lang po ulit kayo. So, guys sa mga kasama nating may full-time job pa, para sa inyo yung message na to. Kasi gusto po natin na maranasan ninyo maging full-time entrepreneur ka na. Wala ka ng amo. Pinakamasarap kasi magtrabaho yung ganun. Okay?
Next natin. Ayan o, sabi ni Robert Kiyosaki, the main reason why people struggle financially, it is because they have spent years in school but learn nothing about money. The result is that people learn work for money but never learn to have money work for them. Kaya nga, di ba, pag hindi natin natutunan yan na magkaroon ng passive income, kaya ang mangyari, habang buhay, tayo yung magtatrabaho to earn money. Kaya nga, napakaganda ng negosyo networking dahil kakaroon tayo ng leverage income or passive income. Sample lang to. 10,000 a month, nakaka-save ka sa trabaho mo. That's 120 a year. So 31 years old, that's 1.2 million, so on and so forth. Hanggang sa makarating ka ng 51 years old, you have 3.6 million. So 30 years of your life working. So magkano yung kaya mo lang ipunin kung nakakaipon ka lang ng 10,000. And at the same time, may inflation rate din tayo na tinatawag. Yung value ng pera na naipon mo, ilang porsyento na yan ang binaba. Kumbaga, 10 years ago, yung 1,000 pesos, mas mataas pa yung value last 10 years ago. Yung 1,000 mo ngayon, para na siyang 100 pesos. Magkaiba na yung value niya. So, ibig sabihin, hindi talaga to hindi payaman, kumbaga, kung ganito yung ating sitwasyon. Kaya kailangan exponential yung ating income, kumbaga, no? So, tanggalin natin or makalaya tayo sa ganitong cycle. Nagtatrabaho, sumusweldo, pinababayad ng utang, tapos trabaho ulit, ubos na yung sweldo, utang ulit. Ikot lang po, ikot-ikot. Life cycle, rat race kung tawagin. Around 90% or 98%, di ba? 2% nga lang yung financial independent doon sa SSS survey, di ba? So makawala tayo sa cycle na to. Okay? So yan o. Material wealth, ito yan. So if you have 200,000 savings in the bank at 50,000 yung monthly expenses mo, so you can live for 4 months. So yung material wealth mo ay 4 months. Kasi yung iba, medyo sabihin natin dahil maganda yung trabaho, matagal na sa trabaho, may certain pride na na feeling nila hindi sila maubusan. Kaya alam mo, may encounter ka na sabihin natin they're very skeptical with the business. Ito yung isa sa magandang realization ba? Kasi kahit sabihin natin, okay, nakakaipon sila, may ipon sila. Tapos, kung may 200,000 sila sa bangko, okay? So, pag nag-stop sila mag-work, kaya lang nila mabuhay ng 4 months. Samantalang, ikaw naman, dahil na-build mo yung business mo, kahit 1 taon kang hindi magtrabaho, buhay ka. Bakit? Kasi may passive income ka. Unlike sa iba, minsan kasi, pag maraming ipon, medyo andun yung pride nila, di ba? Hindi ko na kailangan yan. Hindi ko kailangan yung ganyan-ganyan. So, dapat ma-realize din natin, no? Oo nga, ipon mo yun, pero ang bilis lang ubusin nun. Di ba, no? So, yun. Kaya, pinaglalaban natin yung negosyo natin ng network marketing kasi nakakapag-build tayo dito ng malaking network na magbibigay din sa atin na tinatawag nga natin passive income. Na kahit 1 taong hindi ka magtrabaho, may passive income ka. So, yung economic trend, yan, during the agricultural age, those who have the land own the wealth. Kung sino may mga malalawak na lupain, no? During those times. At during the industrial age naman, ito yung kahit isang, ito yung age na kahit isa lang yung empleyado sa buong pamilya, kaya niya nang buhay yung buong pamilya. Kasi nga po, nung araw ay matataas pa ang sweldo. Talaga, maraming benefits, no? Na habang tumatagal ka, gumaganda yung benefits, gumaganda yung mga nakukuha mo sa kumpanya. Unlike sa panahon natin ngayon, pag tumatagal ka na sa kumpanya,
pinagpaplanuhan ka ng paano ka tanggalin at palitan ka ng bago. Ganun kasi yung sitwasyon ngayon eh. And information age na tayo ngayon. Lamang dito ngayon, sino yung yumayaman dito? Yung may tamang idea, yung may tamang information. Okay? So, kaya naman, yan yung ating pinagyayabong ngayon sa panahon natin. Right? So, ito yung illustration na nandun naman sa slides natin to, employment versus business, na kailangan magkaroon talaga tayo ng matinding realization dito, especially sa mga kasamaan pa rin po nating nagtatrabaho, ano ho, na dapat ma-realize ho natin na mahalin ho natin yung negosyo ginagawa natin ngayon. Bakit? Kasi ito po yung illustration na tinatawag. Na kahit pa magsubikap ka, magpakapagod ka, sipag at saka ka sa pagtatrabaho mo, hindi mo kayang kunin yung mga pangarap mo. Pero dito po sa negosyo po natin, ay malaki yung chance na makuha mo yung mga pangarap mo in a shorter period of time. Okay? So in less than 5 years, yung 25 million na pangarap mo, kaya mo siyang kunin. In less than 5 years na pagsusumikap. Okay? So, kaya naman, ito si Robert Kiyosaki, pati si Donald Trump, no? They are very, very serious na talagang nagtuturo po sila, advocacy nila po na bakit nare-recommend po nila ang network marketing. Kasi nga naman, ito ang negosyo na pangmasa. Ito ang negosyo na may pag-asa na ngayon ang ordinaryong tao, okay, na umasenso. So, sila mismo, multi-billionaires, nagre-recommend ng negosyo natin. So sa madaling sabi, yung po mga kaibigan ninyo, kamag-anak na nagdi-discourage sa'yo sa negosyo natin, depende ngayon sa'yo, sino paniniwalaan mo? Maniniwala ka ba sa kapitbahay mong taghirap din ang buhay? Sa kaibigan mong taghirap din, survival lang din ang buhay nila? Mas paniniwalaan mo sila na dinidiscourage ka mag-business ng ganito? O maniniwala ka sa mga taong successful? Katulad na to. Tama? So yan, no? What is MLM? Multi-level marketing. It is a business model where the distributors are compensated in both selling the products and the business opportunity. Yan ang legit na networking business, ha? Hindi tayo basta recruit lang or benta-benta lang, no? It's a combination. May products, tangible products. Yan po ang, marami kasi namang produkto na nini-network. Yun nga lang, hindi po lahat ng produkto ay bagay sa networking business. Katulad po lagi ko sinasabi, example ko palagi yan, merong isang naging networking company sa Pilipinas na ang produkto po ay mga sapatos, apparels, ganyan. Matibay yung sapatos kasi Marikina shoes yan. Pag bumili ka ng sapatos, ilang taon bago masira. So, ibig sabihin, kung 2 years bago masira yan, edi 2 years ka pa mag-reorder ng sapatos. Maganda naman talaga. Okay? Matibay ang sapatos. Yun nga lang, ang repeat order mo, ang tagal. Tama? So, ibig sabihin, hindi siya bagay sa networking business. Kasi ang bagay sa networking business ay mga highly consumable products, katulad nga po ng produkto natin, na mabilis na kukonsume ng tao, mabilis yung repeat order. Yung isang box natin, pag iniinom ng one sachet per day, 10 araw lang yun. So, sa isang buwan, 3 box ka agad ang order sa'yo. Paano kung kagaya ni Kari pa yan? Si Kari, isang box isang araw. O, di ba? So, napakabilis ng reorder. Yan ang stable product distribution na tinatawag sa network marketing. Okay? So, different kinds of business, conventional or traditional, franchising and network marketing. And good news po sa ating lahat, it's a combination of franchising and network marketing. Kasi currently, meron tayong franchising ng food cart. Kaya naman yung mga hindi pa ganun ka-open sa idea ng networking, kasi meron pa rin naman mga tao na they are very negative and skeptical sa networking business, mabuti na lang tayo po ay combination ng dalawa. Okay? Meron tayong franchising. Kaya guys, i-maximize po natin yan. Hindi lahat ng networking ay may franchising. Sa buong Pilipinas, bihira ka lang makakita ng may networking na may franchising pa. Isa na po tayo doon. I-maximize po natin yun. Kasi maraming tao nga naman, pagdating sa network marketing, close yung utak nila.
dahil meron naman tayong franchising, na-open natin ngayon yung utak nila. At pag naunawaan nila ng lubusan, ay, ang ganda pala talaga. Kasi yung franchising natin, pwede nila makuhang libre pag ginawa nila yung networking side. Di ba? Yung gano'n? So, kaya i-maximize natin yan, guys, no? Bihira kang makakatagpo ng kumpanya na may kagaya sa atin na ino-offer ng franchising and networking. Okay? So, sa distribution channel, para mas maunawaan nyo po, no? Sa traditional po kasi, ganyan yan. Sa factory going to the consumers, maraming pinagdadaanan. Unlike kapag sa network marketing po, tinan nyo po, tinan mo siya. Kaya bakit maraming yumayaman sa networking? Kasi ang network marketing, isang entity na lang siya. From the factory to the consumers, isang entity na lang. Ibig sabihin, isang distribution channel na lang siya. Nice ko na. Yung 30 to 60% nakikitain supposedly ng Sounds na. traditional Wala sa- distribution. Alright? Mapupunta na sa mga networkers. Tayo yun. Kaya naman, napakalaki talaga po ng potential income to the point na million-million ang pwedeng kitain talaga sa networking business. Hindi nga lang million, di ba? Kahit billions, pwedeng kitain talaga. Okay? Kaya kailangan maintindihan po natin yan. Guys, we are in a big time business, ha? Hindi palibasa 4998 lang ang nilabas mo. You're thinking very, very small. You're thinking small business. Hindi po. Tandaan po natin, we are in a big time business. Kahit small time lang ang kapital. Small capital, pero big time ang negosyo natin. Okay? Kailangan unawain natin mabuti yun, ha? Kasi minsan, dahil 4998 lang yung puhunan mo sa negosyo, hindi mo tinatrato na big time ang negosyo mo. Tinatrato mo lang na small time. Kaya payag ka lang na maliit pa lang ang kita mo. Hindi pwedeng ganun. Dapat wag kang pumayag na manatili ka lang na ang kita mo maliit. Dapat nagpo-progress tayo, nag-grow tayo. Lumalaki ng lumalaki ng lumalaki ang income natin. Lumalaki ng lumalaki ang network natin. Bakit? Kasi we are in a big time business. Okay? So, there's 8 reasons why you need this. Number 1, sa negosyong network marketing, ayan, ikaw na ang boss. Sabi ni Mentor Sam, boss daw ako. So, ako na yung masusunod. Tama po. So, dahil wala ka ng amo, ikaw na yung masusunod, nakadepende na ngayon talaga sa'yo ang success mo dito. So, kung ang thinking mo naman, okay, ako na ang boss, okay, gagawin ko na lang to sa gusto ko, pag feel ko na lang, gagawin ko to, yun lang. Hindi rin ganun dapat, syempre. Pag gagawin mo yung negosyo mo, pag feel mo lang, edi yung resulta mo, ganun lang din. Kung ano ang galaw mo dito, yun lang din ang resulta mo. Pag feel mo lang gawin, saka mo ginagawa, edi yung resulta mo, ganun lang din. Feeling lang. Di ba? So, alam mo naman, pagka usapang negosyo, hindi fix yung income. Okay? And unlimited ang pwede natin kitain. So, tingnan mo natin, no? Ayan, no? Yung active versus residual. Kaya nga, dapat maintindihan po natin to, ha? Na kapag dumarating yung time, Mentor Sam, bakit ako naman, nag-e-effort naman ako, hinahataw ko naman, pero bakit wala pa, hindi ko pa maramdaman yung kita, ganyan. Tingnan mo yung illustration. Ang tinatawag kasi na residual income ay hindi instant. Wag na wag po tayo magkakamali dyan, ha? Ang akala ng iba, pag sinabing passive or residual, ay instant na nakukuha. Hindi po. Kaya may maraming na-scam dahil inoopera ng passive instant income. Hindi po siya ganun. Pag instant mong nakuha, instant din nawawala yan. Tama? Ang residual or yung passive na legit ay kailangan mo nang dumaan sa proseso. Katulad nito, as you can see, time, effort, and income. 100% ng effort mo, tinutodo mo. Sa unang taon mo,
hataw ka ng hataw ng hataw, pero halos wala ka pang kinikita. Nangyayari ba yan sa networking business? Yung Yes. Pero butin lang tayo po, no? Meron camera. tayong retailing income. Ang residual kasi sa nakukuha Open yan sa camera. sa retailing po kasi, pwede ka magkaroon ng active income. When you sell, you earn. Walang benta, walang kita. May benta, may kita. Ang tawag doon, active income. Pero ang residual income ay galing po yan sa network. So kaya naman, kailangan mo unawaan mo na sa networking pala, hindi palibasa nagbibuild ka ng network, ay kikita ka na kaagad. Okay? Tandaan nyo ha? Kaya wag kang mag-give up. Mentor Sam, wala. Hindi ko pa kinikita yung gusto kong income. Hindi yata para sa akin yan. Alam mo yung ganun? Eh, nandun ka pa lang sa unang step eh. Sa first year of the business ka pa lang. 100% tumotodo ka. Hindi mo pa ramdam yung kita. Zero pa nga nakalagay oh. Okay? The following year, 75% na lang yung effort mo. Nabawasan na. Pero kahit pa paano, may nararamdaman ka ng kita pangalawang taon. Pangatlong taon mo, kahit 50% na lang ng effort mo, pero may 50% ka nang nararamdaman ng income. Pang-apat na taon mo, 25% na lang ang effort mo. Pero 75% ramdam mo na yung income mo. And yung fifth year mo, pang 5 taon, guys, 5 taon, zero effort ka na. Hindi ka nag-i-invite, hindi ka na nagre-recruit, hindi ka nagpe-present, pakaway-kaway ka na lang sa office, pasyal ka na lang dito, kakain ka na lang ng siomai, kukuha ng cheque, pasyal-pasyal na lang, pero 100% may income. Ang tawag doon, residual or passive income. Wala ka nang ginagawa, may kita ka pa. Pero pinagdaanan mo muna yung proseso, ha? Hindi pwedeng gusto mo na kagad pakaway-kaway ngayon, eh nag-uumpisa pa lang tayo. Hindi ka na nagre-recruit, hindi ka na nagpe-present, hindi ka na prospect. Ano yun? Paano ka magkaroon ng solid na residual income? Kung unang taon mo po lang, pabadjing-badjing na. Unang taon pa lang, feeling mo 5 years ka na. Hindi ganon. Kasi ang trabaho talaga, the beginning is always the hardest. Doon mo itutodo lahat. Ang tawag doon, tanim, 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 tanim. Magtanim ka na magtanim na magtanim na magtanim na magtanim para dumating yung araw, puro ka na ng ani. Hindi pwedeng tanim-ani, 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 tanim-ani. Hindi ganun. Ang negosyong networking ay tanim, 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 tanim. Wala pang ani ha? Wala pang ani. Tanim, 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 tanim. Pero kahit mag-stop ka na magtanim, kaya nga ino-illustrate po ang networking business sa para siyang puno ng mangga. Tinanim mo, inaalagaan mo yung mangga mo, 1 taon na, wala pang bunga yan. 2 taon na, hindi pa namumunga yan. 3 taon na, wala pang bunga yan. Pero 5 taon na, yung tinanim mo mangga, namumunga na. Ikaw na mismo na nagtanim sa mangga na yan, patay ka na, yung mangga mo namumunga pa. Ganyan ang illustration sa networking business. Tama? So yung mentality mo, hindi pwedeng employment mentality na gusto mo trabaho kita, trabaho kita, trabaho kita, trabaho kita. Hindi ganon. Ang networking iba. Ang networking, puro trabaho, 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 puro tanim, 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 tanim. Wala ka pa nararamdamang kita. Pero wag kang susuko. Tanim ka lang ng tanim. Alagaan mo yung tinatanim mo. Sige, tanim, tanim, tanim. The moment mamunga yan, kahit mamatay ka na, namumunga pa rin yan. Ganon yung negosyo natin. Naintindihan? Kaya wag ka magkukwit sa process. Ang problema kasi sa karamihan, aani na sana eh. May malupit na left at right eh. May mga agila ng lilipad ng mataas na lipad eh. Nag-quit. Wala na. Nangyayari ba yan? Yes. Ang taong mainipin, anong sagot? Hindi ka nga pwedeng maging mainipin sa negosyong networking. Pag ikaw ay mainipin, madali kang mawala dito. At pag nawala ka dito, naku sayang, may tinanim ka pa naman sana.
Eh, nawala ka na. Sayang naman yung tinanim mo sana na namumunga na ngayon. Yung bang ganito mangyari sa'yo, naku po, kaya kailangan ito para mas diinan natin to. Sa umpisa, hindi mo nararamdaman yung gusto mong kita. Pero kahit papaano may tinatanim ka, may sumisibol dyan, may tumutubo dyan. After 5 years, yung isang tinanim mo sa kaliwa, naging diamond director. Yung tananim mo sa kanan, naging diamond director. Eh, ikaw yun nasa taas. Sa tingin mo, ano ka na kaya? Tama, di ba? Magkano diamond director? 100 million? Sa kaliwa, 100 million. Sa kanan, 100 million. O, magkano sa'yo? Yun lang, nag-quit ka nga lang. Tama? Kaya, ay nako, hindi ka pwedeng sayang. Ito na yung pagkakataon eh. Kaya hindi ka pwedeng mawala dito ha. Ipangako mo sa sarili mo yan. Mawala na lahat, wag lang ikaw. Kasi yung outside sa'yo, wala kang control naman doon eh. Sa downline mo, sa upline mo, wala kang control doon. Hindi mo control decision ng mga yan. Kaya nga may kasabihan tayo sa gantong negosyo, mawala na ang lahat, mawala man yung upline mo, mawala man yung downline mo, ikaw wag kang mawala. Bakit? Ikaw ang pinaka-importanting tao sa negosyo mong ito. Hindi lang mayaman. Kaya nga, di ba, MLM, matira lang mayaman? Kung sino matira dito, yun talagang yayaman. Kasi yung iba mga quit na sila eh. Kaya kasi negosyo networking, wala namang failure dito. Ang failure dito, yung mga quitters. Yun ang failure dito, yung mga nag-quit. O kaya pangakuan mo sarili mo. O, pinapakako ko sa sarili ko, hindi ako magkukwit dito. Di ba? Kasi pag nag-quit ka, eh di talo ka. Yung pinaglaban mo, hindi mo tinuloy, eh makukuha mo na sana yung tagumpay mo. Sayang, tama? Okay? So, ano pa? Ayun, in the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay. Pero at the end of the day, darating yung time, kahit wala ka nang ginagawa, continuous pa rin yung earnings mo. Okay? Ayun, oh. Di ba nga yung leverage, yan yung sekreto ng mga mayayaman? O, yan yung meron sa networking business. Kumbaga, nandito ka na sa negosyo na payaman, huwag mo siyang alisan. Di ba nga yung ASBI, from left to right, nakatawid ka na eh. From left, nakatawid ka na sa right eh. Bumalik ka ulit sa left. Wala nang balikan. Burn your ship. Nakatawid ka na eh. Di ba? Ganun yun. Ayan o, ito yung 2 options to earn 250,000 for 30 days or 0.01 centavo na nagdo-doubles up each consecutive day. Ito ang illustration po ng networking business ay number 2. Ayan o, ang tawag dyan ay exponential. Okay? Nagmumultiply. Yan ang negosyo networking, guys. Eh, karamihan kasi sa atin, sanay tayo sa fixed income. May offer sa akin 50,000, 100,000, 20,000. Oh, doon ka na nag-stick. Eh, samantalang sa negosyo networking, exponential ang tawag doon. So, option 1 and 2, in your normal mind, tama? Ang pipiliin mo kaagad dyan, oh, gusto ko ng 250,000 per month. Diba? Bibihira yung pipili sa 0.1 or 0.01. Pero doon mo ma-realize nang may malaking kikitain dito yung second option. Ilan yun? 10.7 million isang buwan versus 250,000 per month. Diba? Yun ang compounding effect na tinatawag. Okay? Kaya nga sabi ni John Rockefeller, I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own efforts. Kaya kailangan, kumbaga,
isinasabuhay natin yung ganitong principles of leveraging. Okay? Oh, ito, samples. Business owner with 30,000 employees, 8 hours a day na lang. O di, meron siyang 240,000 hours a day. 10 piso na lang ang kinikita kada oras. Meron siyang 2.4 million a day. Sa franchise business naman, ganun. Kung mayroon kang 100 branches, yan yung power of leveraging. Okay? Ang isang big time na negosyante, traditional, kailangan niya magparami ng empleyado. Magparami ng mga tauhan niya to multiply yung time, yung income niya. Sa franchising naman, magpaparami ng branch. Sa networking naman, magpaparami ka ngayon ng downlines. Kaya mo kailangan mag-recruit. Ang maganda naman kasi sa atin, yung kita ni upline, pwedeng kitain ni downline. Yun yung maganda doon sa negosyong networking. Hindi katulad sa traditional, yung kita ng may-ari, hindi pwedeng kitain ng empleyado. Ganun sa traditional business. Okay? So, kaya duplication is the name of the game, no? Magparami ka na magparami. It saves time and money. Ayan, no? 40 years versus 3 years. Anong natipid mo? 37 years. Kung 40 years kang magpapakapagod para mag-ipon ng 7.2 million sa employment. Pero sa business, in 3 years time, pwede mong kitain yung 7.2 million. Anong natipid mo? Time. Okay? Kopya-kopyahan lang. Okay? Kaya nga sinasabi na, alam mo ba na ang networking, ang pinakamadali sa lahat na mahirap? Lahat naman talaga mahirap. Mahirap na trabaho, mahirap na negosyo. Pero bakit pinakamadali na networking? Kasi magkukopyahan lang tayo eh. Maging humble ka lang. Maging humble ka na magpaturo ka, mangopya ka, magtanong ka, ganyan. Ang nahihirapan lang naman dito yung mga mapapride na tao eh. Sa totoo lang ha, ang mga very common to. Ang nahihirapan lang sa negosyo natin yung mga mapapride na tao. Yung ayaw magpaturo kasi ang tingin niya, ang talino niya na, ang tingin niya magaling na siya, ang tingin niya alam niya na lahat. Yun ang mga nahihirapan sa negosyong networking. Oo, yun ang malaking struggle nila. Bakit ako magpapaturo kay mas magaling ako dyan. Yung ganun, mas matalino ako. Bakit magpapaturo ko dyan high school graduate yan. Ako, 2 kurso ko natapos. Yung mga ganon, naku po. Okay, sige, 2 kurso mo. Masteral ka pa, doctorate ka pa. Magkano kita mo? Versus itong tao na to, bigyan kita ng milyon. Ikaw nga. Yan kasi talaga eh. That's the reality eh. Kaya kailangan mag-humble lang tayo. Okay? Kung successful ka sa career mo at gusto mo yan, diba? Wala namang problema doon. Pero kung gusto mo maging successful sa ganitong negosyo, yung may mga taong may resulta, doon ka magpapaturo. Kaya kailangan mag-humble down ka. Copy the process ha, hindi yung results. Hindi pwedeng nakikita mo yung mga top mentors sa ganitong business na nagla-lifestyle na sila, ang ganda ng kanilang lifestyle, yun na kaagad yung kukopyahin mo, hindi. Kopyahin mo yung kanilang proseso, paano nila pinagsumikapan na magtagumpay, paano nila pinalaki yung grupo nila. And be careful who you copy. Kasi minsan na nakokopya mo yung mali. Yung upline mo, 3, 4 yung company. Sabay-sabay, kinopya mo din. Sumali ka na rin kung saan-saan. Nag-quit yung upline mo, kinopya mo, nag-quit ka na rin. Tinanggap yung offer sa iba, ikaw, tinanggap mo na rin. Be careful who you copy. Ang kopyahin mo yung may resulta dito. Sa first class, may mga best example ka na dito na pwede mong kopyahin. Yung mga nasa top distributors natin, yung mga associate directors na natin. Di ba? Shout it out, shout it out, shout it out. Nandito yung mga associate director natin. Oh, di ba? Sila upline J, sila upline AD. Nandito yan, oh. Yan ang mga kinokopya dapat. Sino pa yung mga AD natin dito? Coach Bea, oh ha? Sino pa yung mga nandito?
Si Kabayani, o yan ang mga kinokopya. Ang kopyahin yung mga dapat kopyahin at hindi yung kinopya mo, yun nag-quit na, hindi nag-quit ka na rin. Network marketing versus traditional business. Magkaiba po yan ha. Okay? So, tingnan mo ito po. Sa totoo lang, sa traditional po, nagkokopyahin lang din naman sila eh. May SM, may 7-Eleven, may Philippine Airlines, may Robinson Malls, may Uncle John's, may Cebu Pacific. Tama? Equal opportunity. Walang diskriminasyon. Yun ang negosyo natin. Walang age limit, walang requirements, walang NBI clearance, walang police clearance, walang medical clearance. Tama. Walang discrimination. All walks of life. Ganyan kaganda ang negosyo natin. O malaya ka sa oras mo. Ikaw masusunod. Pero tandaan mo palagi ha. Hindi palibasa, malaya ka sa oras mo, ikaw yung boss ng oras mo, petex-petex ka na lang palagi. Hindi pwedeng ganoon. Sa umpisa nga, di ba, sinabi natin kanina, humataw ka muna ng todo. Hataw ng hataw ng hataw ng hataw. Halos wala ka pang oras sa sarili mo yan. Pero darating yung time, dahil nakapag-build ka na, next time naman, kasi guys, kung anong tinatanim siyang inaani, ngayon, tanim ka, inuubos mo, nag-i-invest ka ng oras mo, tinatanim mo yung oras mo sa negosyo mo. Darating yung time, kung anong tinatanim siyang inaani. Darating yung time, yun. Puro oras din. Marami kang oras na aanihin. Kasi yun ang tinanim mo ngayon eh. Kung anong tinatanim siyang inaani. Tanim ka ng effort mo, nagtanim ka ng pera mo dito, nagtanim ka ng time mo dito, lahat niyan, aanihin mo yan. Okay? Ayan oh, yung kwento na ganyan, wag sana dumating yung time na kailangan pa na anak mo na mag-schedule, makiusapan ka para na makipaglaro. Kasi yan yung very sad story kasi yan eh. Yan yung illustration na yan. Na itong si daddy niya, sobrang busy, mataas ang posisyon sa trabaho, late na umuwi, umuwi sa bahay, tulog na yung mga anak, tapos aalis sa bahay, tulog pa rin yung mga anak. Yung ganun, yung halos hindi na nakikita yung mga bata, walang oras sa anak. Kasi guys, alam mo yun, maraming tao nga kasi hindi balance yan. They have the money, but they do not have time. They have the time, but they do not have the money. Hindi balance. Kaya nga ang negosyong network marketing, pwede niyang balansehin yan. Sa negosyong network marketing, itodo mo lang talaga to. Give yourself 3 to 5 years. Itodo mo to. Darating yung time, balance ka na. Maging imbalance ka muna ngayon. Okay? Hindi balance tulog mo, hindi balance ang oras mo ngayon. Ngayon lang yan, temporary lang yan. Pero time will come, 3 to 5 years from now, everything will become balance. May oras ka na, may pera ka pa. May pera ka na, may oras ka pa. Balance na siya. Financial freedom. Oh guys, kahit wag na yung 4.5 million ang tingnan mo. Kahit doon na lang sa 1 million per month. Anong buhay mayroon ka? 1 million per month. Wag na doon sa 4.5. Kahit sa 1 million na lang. Tama? Yan yung naghihintay sa ating financial freedom. Passive income. Sales match alone. Grabe, no? Kasi nga, we are not born just to pay bills and die. The idea is not to live forever, but to create something that will last forever. Okay? So, next naman natin, bakit tayo nasa first class? O sige nga, anong mga reason ninyo? Bakit kayo nasa first class? Pwede pong pa-comment na lang dyan, pa-chat na lang. Ito, last na naman to, last part na to. Mga 10 minutes na lang, tapos na tayo. Why do you like or why do you love our company? Sige po, pa-comment ng sagot. Bakit gusto mo si first class? Basa tayo ng mga sagot. Ang daming sagot, hindi ko mabasa. Sabi ni Coach Bea, gusto ko po ang first class kasi nasabayan natin yung pioneering stage pa siya. Sabi ni Kabayani, kasi po ang pogi ni Tini sa amin. Dahil dyan, may show, may Kakabayani.
Sabi ni Melbs, napaka-generous ng company and Complan. Sabi ni Opa G, nandito kasi si Press. Oh, talagang marunong kayo bola, ha? Yahoo! Bata pa ang owner. Oh, ha? 12 years old. Sabi ni JP, kasi power. Ano pa, Lisel, the complaint. Ayan. Nag-complain na si Lisel. Ano the complaint? Complan po yan, Complan. Ganda po kasi ng Complan natin. Ayan. Magaling kasi gumiling si Brother Eugene. Kaya pala nasa first class ano si Melbs kasi nakita niya na sa personal si Elias sa katauhan ni Brother Eugene. Ayan. Ano pa? Si Elias ng FCI. So, guys, tandaan po natin, no? Yung paano mo din-describe yung pagmamahal mo sa kumpanya natin. Yun. Kung gaano ka na-in-love sa company natin, yan yun. Yan yung matatransfer mo sa mga tao. Okay? Kaya lalo mo pang ibigin ang ating company, ha? Products, ano yung pinakang gusto mo sa products natin? Maganda daw po ang kultura sa FCI, sabi ni iPhone. Okay, mabait po ang may-ari at mga leaders. Yan. Ano pa sabi? Hello, Coach Bea and Coach Nadine Marcelino. Mighty morning. Extracted po. Tapos, ano to? Nagtutulungan. Ayan. Okay? Products. Alam mo natin, no? Kaya dapat, kumbaga parang, andun yung conviction mo sa produkto natin. 139 billion opportunity, coffee and barley, sabi ni Coach Dennis. Wow! Unique ang ating mighty pure organic barley. Yan. Alright. Kapital. Sa halagang 4,998, di ba, makakapag-start ka na ng big time business mo. Maganda po ang products natin. Compensation natin, walang katulad. Okay? Kaya nga naman guys, ayan itodo na natin. Ayan, team support. Nasa atin na ang lahat. Tayo na lang talaga ang kulang, yung hataw na lang natin. Okay? Small capital but big income. Yahoo! At ito, i-highlight natin itong rank and rewards. Guys, yan ang naghihintay sa atin lahat. Yan ang naghihintay sa ating lahat. Okay? Excited na tayo sa ating unang-unang magiging director. Makakatanggap ng 30,000 shopping allowance. Di ba? Yan ang exciting dyan. Kasi, kita mo na eh. Di ba? So, ayan Imagine guys, left and right mo. Meron kang director, meron kang executive director, silver director, gold director, platinum director, diamond directors. Naku po. Wala na. Sabog-sabog na ang network mo. Okay? At saka yan pa I-highlights nyo po ito sa mga kausap nyo palagi, no? Napaka-generous ng company natin. Namimigay ng franchising business, libre lang. Bukod pa sa mga rewards, bukod pa sa mga incentives na yan. Naku po, napakadami. Okay? Kaya naman, isabuhay po natin lagi ito. In Jeremiah 29:11. Na kung si Lord may plano sa iyo, na sa Kanya ang awa, sa atin ang gawa, guys. Tandaan palagi natin yan, ha? Si God po, kung gusto niya lahat payamanin ng tao, kayang-kaya naman lahat. Alam mo yun, in just a snap of his fingers, isang ganun lang niya, kaya niyang gawin lahat ng tao mayaman. Pero bakit hindi niya ginagawa yon? Kasi nga, ang isa sa pinakamahalagang regalo ng Diyos sa tao ay ang tinatawag the gift of choice. May freedom
of choice ang tao. Imagine mo, nilikha tayo ng Diyos pero may kalayaan tayo na hindi tayo sumamba sa Kanya. May freedom of choice tayo na nilikha tayo ng Diyos pero may kalayaan tayo na wag tayong sumunod sa Kanya. Ang galing, ano? Ganon kabuti ang Diyos sa atin. Okay? So sa madaling sabi, tayo po ay, kumbaga, your success is already finished. Tapos na ang tagumpay mo sa totoo lang. Yung pangarap mo, pag na-picture mo yan sa imagination mo, tapos na yan. Hinihintay na lang tayong kunin natin yon. Yung pangarap natin, hindi yan pupunta ng kusa sa atin, ha? Kumbaga sa puno ng mangga, yung bunga niyan, huwag mong hintayin na malaglag. Ikaw ang magpipitas niyan. Yung pangarap natin, tayo kukuha, ha? Hindi yan kusang lalapit sa atin. Okay? So, gawin natin lahat yung part natin. So, this coming, okay, kailan nga ito? Announcement tayo bago tayo matapos. June 8. Tama ba? June 8? Yung ating big presentation. Big bomb. Okay? May big bomb tayo, guys, sa Chowking, dyan sa may Ayala Feliz. Ayala Mall Feliz. Ano kasi yan eh. Along Marcos Highway din yan. Magkabilaan kasi Marikina Cainta Pasig yan eh. Medyo magulo yung area na yan eh. Pero yun yung ano na yan. Sa may unahan lang siya ng Santoles Station ng LRT. Okay? Doon po yung ating yung ating pong big presentation. Okay? Punta lang. Nawala na. Ayun, so ako mo na of course yung may kasama yung company natin. Kaya let's implement. Ako personally parang implementi ko. So kasi ang isang mentor pwede mag-menti ng madami. Pwede siyang dalawa or kung ilan yung kaya niya. Okay? So, maximum natin yan, guys. Basta lahat ng activities as much as possible, no? Ay suportahan siyempre natin as one big international. Okay? And then yung sa page po natin yun, ano natin, no? Yung kung ano yung mga sinishare po doon ng company natin, please do support. Lagi tayo mag-comment doon. Yung engagement ba? Kasi tinuturo natin yan sa social media marketing natin, yung support natin sa, ang tawag dyan ay social proof. Marami naman tayong active members. So, ibig sabihin, kailangan makita yun sa page ng company natin. Pag may mga posts po doon, may mga pinopost po doon, ipakita natin yung solid support na comment po tayo doon, mag-share tayo, ganyan, ha? Okay, kasi company page natin yun. So, katulad yan, nandun na, nakapost na po yung mga videos natin, no, nandun yun. So, i-share natin, i-comment natin, no? Social proof tawag doon. Mas palakasin natin ang company natin as a whole. Alright? So, yun, tara, picture na tayo, guys. Picture. Open the cam. Ayan. Alright. Shout out po tayo sa ating 25. Kanina inabot tayo ng 28. Okay. So, ikaw at company together forever. Yan. 1, 2, 3. Yun. Yan. Kaya lang napuputol. Wait lang Nakakat siya. Okay. Sapa. One more. 1, 2, 3. Okay. Yan. Alright. Ayan, tapos na. Okay. So, yun.
Thank you so much, guys. May mga tanong, may mga gustong ano. Sige nga, basa tayo. Wala naman. Clear tayo. Again, tomorrow is Friday. Meron pa rin naman tayong regular natin na 8 p.m. Zoom. Tapos Saturday naman, usual natin na schedule pag Saturday and Zoom Barley pa rin natin yan, no? Every Saturday yung ating Zoom Barley, no? So, yun. Alright. So, wala na. Wala na mga tanong dyan. Okay na tayo? Alright, sige guys. Marami pong salamat, guys. Thank you so much. Bye-bye. Yes, upline. Yes. Yes, upline. Asan ka ngayon? Oh, napanood mo ba yung video ng first class? Yung sa Complan? Oo. Oo. Ano? Sasali o sasali? Oo, para pagka ano ka, posisyon ka kasi may papasok sa akin ng mga may 30 akong leaders na papasok. 30 yun 30. Para spin over ko sa inyo lahat. Ganun. Oo. Kasi panoorin mo apply tapos usap tayo pagka gusto mo i-position kita. Ha? Sige. Oh, stalagmite na. Wow! Dahil dyan, may siomay tayo. O tara, siomay doon. Siomay na, siomay. Nasaan na sila? Pwede na yun. Sa kanya. Ha? Sa kanya. Kay? Sa kanya. Kaya? Kaya? Sa kanya. Kung kanina. Tara, kaya na. Yeah.
Ay, bro, pwede mo lang bilhin. Comment po. At nalilito ka na po sa comments yan. So, kaya nag-ilit ka na rin sa amin. Ay, ito, ito lang sabi niya. Bakit? Okay, ba? Eh, kasi dililit ka na ba? So, nakikita ka namin sa kanya. Except, nakikita ka naman. Kasi pinatuloy si Kata dito. Bakit yung kanila i-like ng mga tipo kung ganun ang pagkakalimutan para data? Parang kaya doon lang dyan. Bilang professional, wala kang respeto kung salita sa mga mo at sa team mo. Naiintindihan ko ba sa sabi mo? Oo, kaya tulad talaga ito. Oo, kasi ito, ano ba talaga dito yun? Pero nung wala, yung nag-comment, kasi yung nagawin dito sila. Hindi pa sila yun. Yung kaya victorious. Nag-focus na kaya victorious sa sila, no? Pero si... Pero, hindi siya ito. Yung mga nakakakot sa restaurant. Oo, restaurant. Pero, hindi siya kaya ikaw Twitter. Kasi sabi ka na siya mawit mo. Post pa rin sa post ng kaya victorious. Post pa rin naman ito. Post pa rin naman ito. Alex, baka may yun na ay, hindi siya po. Sabi ko, kung ano yung picture ko, kung ano yung ba? Sabi ko, group. Pero sabi naman yung dito, wala tayo na tayo. And then, we Jadi, itu kan udah kamu sabi mo kan? Ako may nakakamulan sila. Pwede hindi mo. Kasi ano yan, tinahanap kong masipa ko, masipin sa mga hindi makalusutan, kaya makalusutan. Kaya mo yun. Parang ito lang tayo siya. Kaya pag makalusutan, sunod ko natin, ginawa ko na ito. Tumawag na yung para sa akin. Nakakapila ko eh, tatlo lang. Appreciate ko lang.